sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang buhay na Diyos na ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo'y magpapasimula na, mga kapatid. Awitin po natin ang bilang 37 sa atin pong mga himnaryo. Si Jesus, siyang patnugot na lagi nang nagtatanod sa atin ay nagkukupkup upang tayo ay mga tubos. Siya ang tunay na ilaw sa lakso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nangadiriglan. Siya ay ating hanapin saan man tayo dumating at sa puso ay ipiling ng sasalay di magupiling. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nangadiriglan. Nilinis tayo ng dugo ni Kristo sa ating sugo. Ang salang nasa sa puso nang tanggapin yaong pangako. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan.
namatay dahil sa lahat. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nadiringlan. Patuloy po nating papurihan, parangalan at luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos na siyang ating Panginoong Heso Kristo. Numero 72 po naman sa ating mga imnaryo. Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang daang Tinubos ng Diyos dahilan sa dugo ng Kordero. sasalay. Tinubos niya tayo. Si Jesus ay laging tumatawag. Aral niya ay ating itanyag. May lugod tayo'y magyakap-yakap. Lumakad sa matuwid na landas. Sama-sama nating ibandera. Aral niya'y isigaw sa madla. Ebanghelyo'y ating ilathala. Hanapin ang tupang nawala. Kapatid, halina at sumunod. Sundin natin ang aral ng Diyos. Sa ating buhay ang kanyang atas. Lumakad sa matuwid na landas. Itanghal po natin at papurihan ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Huling awit mga kapatid, 69 sa atin pong mga himnaryo. Si Jesus sa atin ay tumatawag at nag-aanyaya ng buong galak. Pangako niyang ganap sa ating ihahayag kung tayo'y susunod sa kanyang atas. Siya ay tumatawag, tumatawag sa lahat. Kung tayo ay lalakad sa tangi niyang landas, tatamuhin natin ang pagkaligtas. Huwag pagmatigasin ang
ating puso. Sa tinig ni Jesus na may pangako, huwag tayong pahihibo, kaysa tang mapalalo. Tingin natin ang tawag na maamo. Siya ay tumatawag sa lahat. Kung tayo ay lalakad sa tanging iyang landas, tatamuhin natin ang pagkaligtas. Si Kristo Jesus tumatawag ngayon, upang tayo sa salay di magumon. Tanggaping mahinahon ang banal niyang layon, nang upang sa salay di maparoon. Siya ay tumatawag sa lahat. Kung tayo ay lalakad sa tanging iyang landas, tatamuhin natin ang pagkaligtas. Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa salay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina,
Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Hesu Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan. At purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang, mga pinagpipitaganan po naming mga tagapakinig, mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At una nga po sa lahat ay ating binabati ang atin munang mga sariling mga mahal sa buhay, sa ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo at kamag-anakan sa laman. Alam natin, charity must always begins at home. Ang pagliligtas po, kinakailangan magpapasimula muna sa ating una sa lahat mga sariling kaluluwa, sa ating mga asawa, mga anak at ating mga mahal sa buhay. Tulad po ng halimbawa na sinalita ng Panginoong Hesus, hindi ako naparito kung hindi upang hanapin ko ang mga nawawalang tupa sa bahay ni Israel. Malungkot po na aminin, hanggang ngayon marami pong hindi nakakaunawa na ang Diyos nagkatawan tao, hindi po para hanapin ang lahat. Ang una nga po na hahanapin, maging tayo sa huling araw na ito, yun natin munang sariling kaluluwa. Matiyak natin na tayo nga po ay nasa Diyos na at kasama na niya sa ating mga paglakad sa daan ng buhay. At kung matiyak na po natin na ang Panginoon ay pumapatnubay na at pinagpapala na tayo, at saka naman natin ipapaliwanag, hahanapin natin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya nga po, charity begins at home. At katulad din po ng matagpuan na ang 144,000 na mga Israelita ayon sa Apokalipsis sa kanya pong Kapitulo 7, versikulo 4, na ito ang naging bunga ng Ebanghelyo ng Panginoon, kasama niya ang kanyang 12 alagad, at sila nga po ay nangatatakan ng kordero, pangalan ng kordero at ng ama. Sa Apokalipsis din po 14:1. Kaya maliwanag po, itong bansa ng Israel
144,000 lamang ang tiyak na tiyak, siguradong sigurado, sa ikalawang pagparito sila ang kung mga nangamatay na silang lahat noon, sila'y bubuhayin na maguli at unang papanik sa langit. Kasama tayo. At kung magkagayon ang wika po sa unang Tesalonika 4:16 hanggang 18, ang Panginoon din ang bababa na mula sa mga langit at ang mga nangamatay kay Kristo Jesus, unang mga bubuhay na maguli sa mga patay. At kung magkagayon, tayo na nangabubuhay, hindi mauuna sa atin sila na nangamatay sa libingan na binuhay uli. Sama-sama tayo, sabay-sabay, tatangayin tayo ng mga alapaap kasama ang ating Panginoong Hesukristo upang magsipagtamo tayo ng buhay na walang hanggan. Yan po ang mga nangamatay kay Kristo. At kung sino nga po ang nangamatay kay Kristo, Galatias 3:29, kung kayo nga ay na kay Kristo Jesus, sino po ang na kay Kristo Jesus? Mga kapatid, unang Tesalonika 2:14, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, at tiyak na tiyak sa Galatias din, basahin ninyo, 3:25 hanggang 28, ang mga nangabautismuhan sa ating Panginoong Hesukristo, sila po ay tinatawag na mga anak na ng Diyos. Kaya nga, wag naman kayong magagalit sa amin. Sinasabi namin sa inyo ang katotohanan na maliban ang isang tao magsisi ng kanyang kasalanan, makinig ng ebanghelyo, at magpabautismo lubog sa tubig sa pangalan ng Ama, Diyos, ng Anak, Kristo Jesus, at ng Espiritu Santo, hindi po kayo makakarating sa langit. Kaya nga, napakarami, sindami ng buhangin sa dagat. Hindi po makakarating sa langit. Masaklap, mapait. Mga kapatid, sapagkat sila po, nabinyagan sila sa pangalan ng mga tao. Nabinyagan sila sa pangalan ng tinatawag na mga lugar. Tulad ng ako ikay, bautisado na, nung ipinanganak ako. Saan kayo binautismuhan? Iglesia Apostolica Romana. Pangalan niya ng bansa. O kayo naman. Nabinyagan kami, ang wika nila, sa Iglesia Luteriana. Sa pangalan ng tao yan. Kailangan po magpabautismo kayo sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga sa Huwebes po ng gabing ito, pinasapit tayong muli ng Diyos Febrero 20, 2014 na po. Salamat sa Kanya, binubuhay pa tayo. Ang mga nakikinig sa atin na hanggang ngayon ay nariyan pa sa mga iglesyang tayo ng tao, iglesyang tinatawag sa kung ano-anong mga bagay, ito po ang ating pagkakataon. Inaanyayahan tayo ng Panginoon. Sa Isayas 1:18 at 19, kahit na tayo ang pinaka masasama, magsiparito kayo sa akin, kahit na kayo'y tulad sa grana, kahit na ang inyong mga kasalanan simpulan ng grana, magsiparito kayo sa akin, magkatuwiranan tayo. Papuputiin ko kayo na tulad sa mapuputing balahibo ng tupa. Kung kayo ay magkukusa, voluntary. Hindi namin kayo pinipilit at kailanman hindi ninyo maririnig sa amin. Sige na, magpabinyag ka na sa amin, bibigyan ka namin ng trabaho, bibigyan ka namin ng kabuhayan. Wala. Tutulungan ka namin. Ang daming iglesia, ganyan eh. Ang pangikayat nila, yung pakinabang na materya, wala po kaming maibibigay sa inyo. Tulad po ng sinabi ni Apostol Pedro doon sa pulubi,
mga kapatid, humihingi ng limos. Salapi, wala akong ibibigay sa iyo. Ang wika ni Apostol Pedro. Datapwat, ibibigay ko sa iyo ang ibinigay sa akin ng Panginoon. Alin po yan? Ang tinatawag na pagkaalam ng hiwaga ng Diyos sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang ebanghelyo. Romanos 10:17, sa pakikinig ng gagaling ang pananampalataya. At kung walang pananampalataya, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Tayo po'y magpapasimula na sa Huwebes ng gabing ito. Iluluhod po muna natin ang ating mga tuhod sa Filipos 2:10 upang sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, ng nasa lupa, at ng nasa ilalim ng lupa. Dadaing tayo sa Kanya, magpapailang lang ng ating mga pagpapasalamat, at hihingi tayo ng gabay, pamamatnubay, at ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka sa iyong pagbibiyaya, datapwat ikaw ang Diyos na napakabanayad sa iyong mga kagalitan. Panginoon, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kami sa silong po nitong aming mga dampang tahanan. Kahit na po kami nag-iisa, dadalawa, tatatlo o pinakamaliit kami sa bilang, hindi po namin ikinahihiya ang pangalan mong Kristo Jesus. Hindi po namin ikinahihiya na kami ay nag-iisa lamang sa aba ng aming mga kaluluwa, Panginoon, sapagkat nalalaman mong ikaw lamang ang aming sandigan, salalayan. Ikaw ang nag-iisa naming Diyos na buhay, na tagapagligtas. At nalalaman mo, Ama, sa kaibuturan ng aming mga puso, wala kaming sinasampalatayanan kung hindi ikaw po lamang. Ama, tanggapin mo po ang aming mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo sa napakaraming mga araw, sa maraming mga kapayapaan, mga pagbibiyaya, buhay, kagaling at kalakasan. Higit na nga po sa lahat, salamat sa patuloy mong pagtuturo sa amin, paglalahad sa amin ng iyong mga hiwaga, pagpapatibay mo sa aming pananampalataya, na minsan lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na buhay. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Nalalaman mo po kung paanong ginugugol namin ang ipinautang mong buhay, lakas at mga araw. Ama, kung kami po'y nagkulang at nangagkasala, sa gabing ito, wag mo sanang gawin upang hindi mo, wag mo po sanang gawing kadahilanan upang hindi mo po kami muling aralan, painumin at pakainin ng iyong mga salita. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Ama, idinadalangin namin sa iyong patuloy mo nawang papatnubayan, iingatan, hindi lamang kami, Panginoon, kung hindi ang lahat po ng aming mga anak, mga kabyak, mga manugang, mga apo at mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, hanggang ngayon,
Hindi mo pinababayaan ang aming mga mahal sa buhay na tulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth, ni Joel, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. Maging ni JC, ni BJ, JR at John Matthew, ni Paul Noren at Sarah, ni Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay. Salamat sa iyo, Panginoon, maging si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David, si Daniel Valencia, si Shannon at si Ana Lira, si Jacob Gonzales, si kapatid na Lolita Bongay, si Susan Samonte, si Lenlen Buenape, si Jingjing Ilagan, si Fe, si Ador Aquino, si kapatid na Bayan Guanson. Ama naming Diyos, higit na nga po silang naroroon sa iba't ibang mga bansa at nagsisihanap ng kanilang ikabubuhay. Sila na nangapapalayo sa amin. At maging ang mga kaibigan namin, mga kapatiran sa iglesia na ang kani-kanilang mga pangalan, hindi na po nasambitla ng iyong hamak na alipin. Idinadalangin namin at isinasamo sa iyo. Huwag mo rin sana silang iwawalay sa iyong makapangyarihang paningin. Ingatan mo rin po sana sila sa araw-araw. Bigyan mo po ng magagandang pintuan ng mga kapalaran at ilalayo mo po silang lahat sa lahat ng mga disgrasya at sa lahat po ng mga kamay ng hustisya at mga taong tampalasan. Panginoon po naming Diyos, araw-araw, dadalawin mo sana kaming lahat. Hihipuin mo po kami, Panginoon. Daragdagan mo po ang aming pananampalataya. Daragdagan mo rin po ang aming kaalaman at mga karunungan upang magamit naming pananggalang sa pakikipagbaka namin sa lahat ng mga masasamang mga kaisipan, sa mga masasamang espiritu, at sa lahat po ng mga kalaban ng katotohanan. Loobin mo pong kami makapamuhay na may kapayapaan sa silong nitong sanglibutan habang kami naglilingkod sa iyong banal na tahanan. Panginoon po naming Hesus, kami po na meron ng katandaan. Una na nga ang iyong lingkod na patuloy nang humihina, may mga karamdaman at nalalamang kung malapit na rin ang araw ng aking kamatayan. Maawat mahabag ka sa iyong alipin. Dagdagan mo pa sana ng maraming araw at mga taon kagaling at kalakasan. Hindi po para gugulin sa pagtatampisaw sa mga kasalanan. Gagabayan mo lamang ng iyong diwang banal ang iyong lingkod. Magamit mo pa sa patuloy na pagpapahayag sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Gayon din sana ang ipagkaloob mo sa aking minamahal na kabiyak, si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero Gonzales at Glenda. Hindi mo rin po pababayaan si kapatid na Concepcion Tenedero, na siya na po ang pinakamatanda sa amin. Alalahanin mo po ang kanyang mga gawang kabanalan. Dagdagan pa sana siya ng maraming kagalingan at kalakasan. Gayon din si kapatid na Floro Dator, si kapatid na Robert at Mercedita Heine. Huwag mo rin po sanang pabayaan si kapatid na Olivia Raimundo, si kapatid na Mirna Gonzales, si kapatid na Rogelio Gonzales, lalo na nga po si kapatid na Expectacion Valencia. Ama, dumadalangin kami sa iyo. Iingatan mo rin po araw-araw, pagpapalain ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan at mga mumunting ari-arian na ipinauutang mo pa sa amin. Ilalayo mo rin po sana sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalo na nga po sa masasamang mga tao na naglipana sa ibabaw nitong napakagulo at mandarayang sanglibutan. Aman Diyos, lubos ang aming pag-asa. Lubos ang aming pananampalatayang ang mga bagay na hindi na nasambitla ng iyong lingkod.
idaragdag mo na lamang po sa aming lahat. Hinihiling namin sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw po naming mga tagapakinig, atin na pong ihanda ang ating mga banal na kasulatan at tayo po ay magpapasimula na ng ating pananambahan. Ang pinakamahalagang bahagi sa ating pagsamba ay ang pakikinig po ng mga banal na aralin na nais ng Panginoong Hesus na ating mapakinggan. Buksan na po natin ang ating aklat mula sa Evangelistang si Mateo sa kanya pong kapitulo 16 at versikulo 25. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at sinumang mawalan ng kanyang buhay ng dahil sa akin ay makakasumpong niyon. Dito po sa ating paksang ito ay napakaliwanag po ang dalawang bagay. Ang mga tao'y na nag-iibig iligtas ang kanilang buhay, yung meron silang hangaring maingatan yung kanilang buhay, mawawalan nga ng buhay. At yung sino mang mawala naman ng buhay, dahil sa Panginoong Hesukristo, makakasumpong niyaon, mga kapatid. Bakit po kaya ibig ng Panginoong Hesus na ang talatang ito, Mateo 16:25, siyang ating maging pinakapaksa sa pagsamba po natin ngayong Huwebes ng gabi, Febrero 20, 2014. Basahin po natin ayon din po sa ating Panginoon. Mateo 10:39, ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawala nito, at ang mawawala ng buhay dahil sa akin makakasumpong niyaon. Ito po'y iniulit na muli. Ito'y pag-uulit. Mga iginagalang na mga tagapakinig po namin, pagbibigay importansya o pagpapahalaga na merong aral ang Diyos dito na ibig niya na matutuhan ng mga nakikinig. Anong uri po baga ng buhay? Yayamang buhay ang pinag-uusapan. Sabi nga po ng paksa, ang nag-iingat ng kanyang buhay, ibig niyang mailigtas ang buhay niya, mawawalan ng buhay. Ngunit ang mawalan ng buhay, nang dahil sa akin, dahil sa Panginoong Hesus, magkakaroon naman ng buhay. Mga kapatid at mga magulang, anong uring buhay ba ang tinutukoy ng Panginoon na ito'y hayag na hayag natin, lalo na nga sa mga huling araw na ito, ang napakaraming mga tao? Tingnan po ninyo ang talata mula sa aklat ng mga Isayas na ito nga ang nangyayari sa huling panahon na ginagawa ng mga tao na nabubuhay. 22:13, at narito kagalakan, kasayahan, pagpatay ng mga baka, pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne, pag-inom ng alak. Tayo, ang sabi nila, tayo'y magsikain, tayo'y magsiinom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Ito po ang buhay na tinutukoy ng Panginoon sa kanyang paksa. Ang magnais, mabuhay. Ingatan niya ang kanyang buhay, mawawalan siya nito. Mga kapatid, yun ang pinakaunang bahagi. At dito ipinaliwanag natin kung anong uri ng pamumuhay ang mga taong ito na nabubuhay. Pero ginugugol nila saan? Sa pag-iinuman, sa pagkain ng karne, sa kagalakan, na kung liliwanagin sa lahat ng kaligayahan sa lupa. At hindi na nakakaala-ala pa sa Diyos. Mga kapatid,
ang paggugol sa buhay na hindi nila nalalaman kaya sila nabubuhay, pinauutang lamang sa kanila ng Diyos. Ngunit, hindi naman nila naaalaala ni pinasasalamatan man ang Diyos. Iginagalang po naming mga tagapakinig sa mga kalayawan, sa mga sari-saring pagtatampisaw sa kaligayahan ng buhay. Ito ang tinutukoy ng Panginoon, ang nag-iingat, ang nakakasumpong ng buhay. Mawawalan ito. Yung uri ng kabuhayan na taliwas. Mga iginagalang na tagapakinig. Tunay po baga ito? Paano? Pinagkakalooban pa ng kaliwanagan ni Apostol Pablo, ngayon nga ang buhay na itinuturo ng Panginoong Hesus, yung maling paraan ng pamumuhay, na kung tayo doon nabubuhay, na walang pag-asa sa buhay na walang hanggan, kamukha ng sinasabi nga sa Propeta Isaias 22:13, narito kagalakan, kasayahan, pagpatay ng mga baka, pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne, pag-inom ng alak, tayo'y magsikain at magsiinom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Paano lubos na pinatutunayan maging ng apostol na si Apostol Pablo na ito ang paraan ng pamumuhay ng mga tao na mawawalan sila ng buhay sapagkat wala naman silang nalalamang buhay na walang hanggan Wala naman silang nalalamang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito ang mga taong hindi lubos na nakakakilala sa mga aral at mga palatuntunan ng Panginoon. Napakarami po ng mga taong ganito. Ayon sa Apokalipsis, sindami ng buhangin sa dagat. Ang mga hindi mananampalataya. Kaya nga, sa unang Korinto 15:32, atin pong pakinggan ang lalaking si Apostol Pablo. Kung ako ngay nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng mga tao, meron pong tinutukoy na kaugalian ng mga tao. Anong pakikinabangin ko kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain, magsiinom na lamang tayo? Bakit? Bukas tayo ay mga mamatay. Ayan. Ito po ngayon ang kaugalian ng mga tao Ang mga tao wala nang ginawa kung hindi kain dito, kain dyan, maglasing dito, maglasing dyan, mambabae rito, magloterya dyan, magkasino dito, kasino dyan, pasyal dito, pasyal doon, gugulin ang bawat araw, ang bawat oras. Ito ang wika ni Apostol Pablo, kaugalian ng mga tao. Kung tayo'y mabubuhay na tulad ng kaugalian ng mga hintil, ng mga tao, hindi ng tao ng Diyos, mga kapatid, wag na tayong maglingkod sa Diyos. Ang wika ni Apostol Pablo, magsikain na lang tayo at magsiinom, yamang bukas tayo ay mamamatay. Unang Korinto 15:32. At ito po ang pagpapatunay ni Apostol Pablo sa Isaias 22:13. Ngayon, ano ang ipinakikilala ng Biblia na hindi batid ng mga taong nangagpapakalayaw o nangagpapakabuyo, nangagpapakagumon sa lahat ng kaligayahan dito sa lupa? At sila'y mawawala ng buhay. Una-una, wala naman silang pananampalataya na may buhay na walang hanggan Mga tagapakinig, basahin natin ang unang Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 6, na hindi nalalaman ng maraming mga tao. Ano yan? 5:6, unang Timoteo. Dadapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagaman buhay ay patay. Hindi nalalaman yung mga lasenggo. Hindi nauunawa ng mga babaero.
Hindi natatanto ng mga taong mga magnanakaw, ng mga makapangyarihan tao, lalo na nga yung mga magulang at mga kapatid, alam natin, nababasa at naririnig natin, nakawan sa gobyerno, yung corruption, ng tinatawag na mga tip, senatong, at saka ng congressman. Kaya nga bumangon yung mga malalaswang salita na yan, dahil sa mga nakikita nating mga Pilipino, sa mga leader natin magmula presidente hanggang pinakamaliit, na tinatawag na barangay tanghod. Mga kapatid, ipagpatawad ninyo, narinig ko rin yan sa TFC. Puro kurap puro kotong bulutong ang alam na gawin ng mga tao na yan. Kaya ang ating inang bayan, mga magulang, pinararatnan ng Diyos ng sari-saring mga kalamidad. Yan po'y totoo. Bakit? Sa Romanos, kung babasahin ninyo, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 18, walang matuwid, wala, kahit isa, walang humahanap sa Diyos, walang nakakaunawa, walang nagtatanong kung saan naroon ang daan ng kapayapaan. Kaya nga yun ang mga tao, na ayon sa paksa na ibinangon ng Panginoon sa gabing ito, Mateo 16:25, ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Hindi ba totoo yan? Ayun na lang nakita at napakinggan natin tungkol sa Napoles. Bakit ba nagnanakaw ng kutakot-takot, bilyon-bilyong salapi ng bayan, yung Napoles na yan, kakonsyaba, yung mga nasa mataas na posisyon. Iniingatan nila ang kanilang buhay hindi ba? Ang pinaka-Diyos nila, pag marami kang salapi, wala kang kamatayan. Pag marami kang salapi, lahat ng bagay magagawa mo. Mabibili mo ng salapi. Yun ang Diyos nila. Salapi, salapi, salapi. Kaya nang ipakita sa balita yan ang bahay ng Napoles na yan, yun daw tinatawag na batab pinupuno ng salapi na galing sa pork barrel ng gobyerno. Di ba yan napakinggan natin? Tinan yung pagmumukha ni Napoles. Akala mo maputing binusilak na binusilak. Kaya isang tambak ang bilyong pisong guguguli niya sa pagpapaputi kay Vicky Bello. Naliligo ng gatas. Samantalang ang ating inang bayang Pilipinas, yung mga eskwela, walang eskwela, mga estudyante, walang tulay, walang aspaltadong lansangan. Kaawa-awa, kahabag-habag ang mga kababayan, lalo na yung mga kabataan natin. Lumalangoy ng ilog, naglalakad 3-4 na oras para makarating sa eskwela. Pagdating sa eskwela, bulok ang eskwela. Walang libro. Kadalasan, wala pang guro. Bakit? Ninakaw nga ng mga politiko yung pera na dapat sana pansustento sa pangangailangan ng mga Pilipino. Kaya ako nagagalit, mga kapatid. Kaya ito ibinangon ng Diyos. Itong mayayamang ito, iniingatan ang buhay nila. Sa masamang paraan, sa pangungurakot, korupsyon. Nakita niyo, pati mga anak ni Nopales, milyong-milyong piso ang halaga ng sasakyan at maraming ari-arian, maraming mansyon sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Panginoon kung Diyos, mawawalan sila ng buhay, ang wika ng ating paksa. Mga tagapakinig. Ano sabi? Ng banal na kasulatan, ang nagpapakabuyo sa kalayawan, yung mga nagpapayaman na yan. Na walang inatupag kung hindi mangurakot. At ginagamit yung kinukurakot nila sa pagpapasarap. Inom dito, inom dyan, pasyal dito, pasyal dyan. Kain ng karne dito, kain ng karne dyan sa mga mamahaling mga restoran, mga hotel, at sa lahat ng mga mamahaling mga wika nga kainan. Diyan mo nakikita yung mga yan. Mga kapatid, bagaman sila ay may buhay. Iniingatan nila at gusto nilang mabuhay ng masagana. Marangya, mawawalan sila nito. Bagaman mga buhay, sila'y mga patay. Ngayon pa lang tinitiyak na sa atin ng Diyos. Kamukha nung napapanood natin sa mga horror movies, sa mga pelikulang Ingles, Living Dead. Yung mga bilyonary at mga milyonary na yan at lahat ng mga makasalanan na yan na hindi nakakaala-ala sa Diyos, hindi naaala-ala ang kanilang mga kapwa-tao, yung
sarili lamang nila ang pilit nilang iniingatan sa pamamagitan ng pagnanakaw ng maraming salapi ng taong bayan. They are all zombies, mga living dead ya. Ngayon pa lang may hatol na ang mga yan. Ngayon, kaya maliwanag po at totoo ang salita sa atin ng Panginoon, tulad ng sa Mateo 10:39 ating napakinggan, ang nakasusumpong ng kanyang buhay, yung mga tao nga na humahaba ang buhay, gumaganda ang buhay dahil sa mga kasamaan, sa sari-saring panlulokot, pandarambong sa kanilang kapwa-tao, ay mawawalan nito ng tunay na buhay. At ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makakasumpong nito. Kaya nga ngayon ang tanong po natin ay ito. Bakit nga po kaya? Bakit nga po kaya ang tanong natin, ang mamatay naman, hindi iningatan ang buhay nila at sila'y namatay dahil sa Panginoong Jesucristo, makakasumpong naman yaon. Basahin po natin ang Lucas 12:15, ito po ang atin munang basahin. At sinabi ni Jesus sa kanila, mangagmasid kayo, at kayo ay mangag-ingat sa lahat ng kasakiman. Ayan na. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. Bakit po gayon? Bakit yung hindi nag-iingat, pero yung buhay niya, ginugugol niya kay Kristo, hanggang sa siya'y namatay dahil kay Kristo. Ang wika ng banal na kasulatan, mangagmasid tayo at mangag-ingat. Alalahanin natin ang buhay natin na ipinauutang sa atin ng Diyos, hindi para gugulin sa kasaganaan, sa kalayawan, sa pagnanakaw, sa pagdarambong, sa pag-iingat ng ating buhay para lumigaya. Magpakasagana, hindi. Ang buhay ng tao, hindi dapat gugulin sa tinatawag na kasaganaan. Yan, ang Panginoon mismo nagsasalita. Kung ang buhay po pala ng tao, hindi upang lustayin sa pagpapakalayaw, saan po baga naman nais ng Diyos na ating ituon ang ating pamumuhay? Ano nga bang ibig sabihin? Datapwat ang mawawalan ng buhay ng dahil sa akin, dahil sa Panginoong Hesus, hindi dahil sa salapi, hindi dahil sa kapurihan at karangalan, hindi dahil sa pagpapakaligaya sa lahat ng sari-sarang liwa-liwan sa balat ng lupa't kaligayahan. Napawang mga kasalanan sa paningin ng Diyos at mga gawa ng laman. Saan po dapat lamang natin gugugulin ang buhay na ito na ipinauutang sa atin? Basahin po natin ang itinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo at hayaan po muna nating ulitin muli ang pinakapunto sa ikalawang bahagi, Mateo 16:25, sa bandang ibaba. Ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, makakasumpong niyaon. Sa makatwid, dito lamang, malalaman natin kung papaano ako, kayo ay dapat mabuhay sa balat ng lupa para tayo makasumpong ng buhay. Mga kapatid, at yung buhay na tinutukoy dito, alam natin, hindi yung buhay na may kamatayan pa. Yun buhay na walang hanggan. Alam natin yan. Kaya nga tayo naglilingkod sa Diyos Kaya nga tayo nakikinig ng banal na ebanghelyo. Kaya nga tayo merong tinatawag na pananampalataya. Sapagkat nalalaman natin kung walang pananampalataya, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. Dadapwat kung tayo'y nabubuhay ng dahil kay Kristo. Nang dahil sa pananampalataya sa Kanya, nalulugod ang Diyos sa atin.
At kung nalulugod sa atin ng Diyos, magiging katulad tayo ni Enoch at ni Elias. Baka kung tayo'y makapamuhay ng lubos na kasakdalan tulad ni Enoch at ni Elias, kilala ninyo ang dalawang propetang ito. Sila itinangay na ng Diyos sa langit. Nakaabot na sila sa kaluwalhatian ng Diyos. Dadapot tayo nga ay hindi katulad ni Enoch at ni Elias. Lalo na nga sa huling araw na ito. Sino makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Itong mandarayang dyablo, itong ahas, itong satanas, siyang naghahari sa buong lupa. Magmula sa pinakamataas na pinuno ng gobyerno, presidente, hari, reyna, gobernador, kung ano-ano. Mga kapatid, hanggang sa pinakamaliit na mga namamahala sa gobyerno, puro korap. Nasasakupan na ni satanas at maging ang lahat ng iglesia. Ang wika ng mga banal na kasulatan, nasa kapangyarihan ng kadiliman, nasa kamay ni satanas, mga kapatid at mga magulang. Kaya ito nang katapusan ng sanglibutan na kailangan matutuhanan natin ang mabuhay tayo ng tinatawag na matuwid na paraan ng pamumuhay na tayo ang wika ng paksa, ang mamatay ng dahil kay Kristo. Yan ang matuwid na paraan ng pamumuhay. Ang mamatay ng dahil kay Kristo, magkakaroon ng buhay. Kaya nga ayon po sa mga apostol, paanong pamumuhay po baga ang nais ng Diyos na gugulin ng bawat tao sa atin sa sanlibutang ito? Galatias 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay. Tungkol po rito sa unang bahagi, ako'y napako, namatay na sa krus na kasama ni Kristo. Tayong mga Kristiyano, alam natin yan. Lalo na kami sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Na ang Panginoon Diyos nagkatawan tao para merong anyo na isang tao, may laman, may buto, may dugo, para ipako sa krus. Siyang pinakahandog, siyang pinakapangtubos para ang sino mang sumampalataya sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa kanyang ebanghelyo at mabautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa makatwid sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay huwag matapon sa impyerno, kung hindi magkaroon ng buhay, ng tunay na buhay na walang hanggan. Ano ang kukuhanin natin sa talatang ito? Paano nga tayo dapat mabuhay? Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay. Ang wika ni Apostol Pablo, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ikinabubuhay ko, saan? Sa pananampalataya. Ayan. Ito po ang katugunan kung paano tayo magkakaroon ng tinatawag na buhay kung tayo po mamamatay, mga kapatid, nang dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Napakaganda po. Paano nga tayo mamamatay na kasama ng Panginoong Hesukristo? Una nga, kailangang maging katulad din naman tayo ni Apostol Pablo. Siya ika'y napako, namatay na rin siya sa cross kasama ni Kristo. Sa paanong paraan? Sa pananampalataya sa Kanya nang tanggapin ni Apostol Pablo ang Panginoong Hesukristo, yung kasalanan niya dinala ng Panginoon sa cross. Ayan, malapit na naman ang Semana Santa, malapit na namang gawing moro-moro sa mga entablado ng mga simbahang Katoliko yan at ng mga Protestante. Pero hindi nila naintindihan ang kahulugan, mga magulang at mga kapatid. Ang mamatay nang dahil sa akin, magkakaroon ng buhay. At kung alin yung buhay, yun ang buhay na walang hanggan. Na doon wala nang kamatayan. Sa makatwid, papaano pa ang pagpapaliwanag ng banal na kasulatan para tayo mabuhay naman dito sa lupa at makatiyak ng buhay na ibibigay ng Panginoon. Unang 1:3-18.
Mga maliliit kong mga anak, let us not love in word. Huwag tayong umibig ng salita, neither in tongue, maging ng ating mga dila, but in deed, dadapwat sa pagsunod, and in truth, at sa katotohanan. Sa makatwid, para tayo magkaroon ng buhay, mabubuhay tayo, ikabubuhay na natin ang Panginoong Jesucristo. Tulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa aking laman, ang ikinabubuhay ko ngayon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Papaanong paraan ayon kay Apostol Juan? Huwag tayong umibig sa salita, maging sa dila, umibig tayo sa pagsunod sa mga gawa, mga kapatid, at sa katotohanan. Alin ba susundin natin? Yung katotohanan. Ano ba katotohanan? San Juan 17:17. Banalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo, Panginoon Diyos, ay katotohanan. Kaya wag tayong bunganga lang. Hindi ba napakaraming mga tao ngayon? I am born again. I love Jesus. Jesus, you are my Father. Jesus, you are my Savior. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Tapos makikita mo, nasa mga gambling casino. Makikita mo, babae rito, babae niya. Makikita mo, pati babae, nanlalalaki. Ang mga tao, walang ginawa. Araw-araw, kita mo sa mamahaling restaurant. Nakikita mo naman sa mga Facebook Mga kapatid at mga magulang Inom dito, inom diyan. O katakot-takot na mga kalayawan. Sa makatwid, kung ibig mong ikaw ay makapagtamo ng buhay, manatili yung buhay mo, kumbaga maaari, wag na tayong mamatay, diretso na sa langit buhay na walang hanggan. Hindi imposible sa Diyos yan. Ang kinakailangan, ang mabuhay sa atin ay si Kristo, at ang mamatay ay ang pakinabang. Ayon din kay Apostol Pablo, mga kapatid, sa kanyang 1:21 ng Pilipos, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Huling tanong, ano po ang tinitiyak ng Diyos? Natatamuhin ng mga tao na ginugugol ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos o sa ating Panginoong Hesukristo. Alam po ninyo, napakaganda nga pong halimbawang gawin yung kasaysayan ng buhay ng mga unang mga banal, kamukha po ni Apostol Pablo. At natutuhan natin sa ating mga nagdaang Huwebes at Linggo na pag-aaral, ang mga kasaysayan ng buhay nila'y nangapasulat sa ikatututo natin. Ano ba matututuhan natin kay Apostol Pablo? Pilipos 1:20, buksan po natin. Ayon sa aking maningas na paghihintay, ayan, matututuhan natin ang alin? Hihintayin natin, maghihintay tayo katulad ni Pablo. Alin ba hihintayin natin? Nahintayin yung mapalad na pag-asa. Ang iniintay ni Apostol Pablo at ng unang mga banal, yung mapalad na pag-asa. Alin yan? Ang muling pagpapakita ng Panginoon Diyos. Na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa unang Tesalonica, sa kanyang 4:16, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, may pakakak ng Diyos, may tinig ng arkanghel. At ang nangamatay kay Kristo, unang mga bubuhay na maguli sa mga... Yun ang iniintay ni Apostol Pablo. Yun ang gagayahin natin. Yun ang tutularan natin na naipasulat para matuto tayo sa huling araw. Hindi kamukha ng mga tao ngayon. Ang inihintay, lalo na ng mga kabataan, ang pagdating ng mga idols nila, ang pagdating ng mga singers, ang pagdating ng mga artista. Nako, nagkakagulo. Ang lalaki pa ng bayad sa mga tiket. Iniintay nila yun Kalayawan yon. Pagsamba sa Diyos-Diyosan yon. Yun ang kanilang idols, kasalanan yon. Pagpapakabuyo sa kalayawan yon. Mawawalan kayo nito, ang wika sa ating pag-aaral, ang nag-iingat ng kanilang buhay sa mga kalayawan. Iniingatan para lalong lumawig at mabuhay silang may kasaganaan habang nabubuhay at kaligayahan, mawawalan kayo.
pero ang nag-iintay, kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. 1:20, Filipos, ayon sa aking maningas, mainit na paghihintay at pag-asa, na sa anumay hindi ako mapapahiya. Hindi ako mapapahiya, tinitiyak yan, kundi sa buong katapangan. Na gaya ng dati, gayon din naman ngayon. Paano? Dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. At sa 1:22, ngunit kung ang mabuhay sa laman, siya ko pang palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Mga kapatid, ang wika ni Apostol Pablo, hinihintay ka ang dakilang pag-asa. Mga kapatid, may buong init at katapangan, maningas. Ibig sabihin, hindi inaaksaya ni Apostol Pablo ang paghihintay niya. Hindi niya, ang kanyang buhay, ginugugol niya. Sa paanong paraan? Sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung paglilingkuran mo kung sinong Diyos. Hindi tayo dapat maglingkod sa mga santo, mga santa, eskayola, plastic, ginto, pilak, Papa sa Roma, sogong anghel na obispo, Vicarius Filii Dei daw, na kung hiwalay ka raw sa kanila, impyerno ka. Sino tinakot ninyo? Kayo, impyerno. Sapagkat ninanakaw ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi na nga ng Panginoon, huwag kayo magpatawag ng Ama. Nagpatawag pa kayo ng Papa. Sinabi na nga ng Panginoon, huwag kayo magpatawag ng guro. Nagpatawag naman kayo ng mga ministro, na kayo mga rabay, na kayo mga sugong anghel. Talagang ninanakaw ninyo ang kaluwalhatian na para lang sa Diyos. Kayong lahat ay magkakapatid, ang wika ng Panginoon. Tayong lahat brethren only, magkakapatid lang. At ang pinakaama natin, guro, Panginoon, pastor at saserdote, obispo ng ating mga kaluluwa, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa makatwid, kailangang mabuhay tayo na ang ikinabubuhay natin walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. At sa aklat ng mga gawa, 20:24, tinan ninyo, huling talata na aking babasahin. Ang ipinakikilala ng mga apostol na dapat nating tularan para tayo makatiyak din ng buhay na kung tayo mamatay ng dahil sa paglilingkod sa Panginoong Jesus. Pugutan man tayo ng ulo, pukulin man tayo ng bato, durhan man tayo sa ating mukha, dalhin man tayo't kaladkarin sa mga hukuman ng mga tao na katulad ng ginawa nila sa Panginoong Jesucristo. Kung ikinabubuhay ko, kinabubuhay ninyo, ikinabubuhay natin ang paglilingkod sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, Hebreo 13:16, at sa pangangaral ng Ebanghelyo, to do good and to communicate. Katulad ng pamamahayag na ginawa ng unang mga apostol. Higit na nga ni Apostol Pablo. Ano po ang kanyang sinasabi? 20:24 ng aklat ng mga gawa. Paraan ng pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano. Datapwat hindi ko na minamahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan, ang ministeryo na tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. Yan po ang itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, mga magulang namin at mga kapatid. Mateo 16:25, ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Napakarami pong mga tao, ibig palawigin ang kanilang buhay, pero ginagamit naman nila sa lahat ng kasamaan, sa lahat ng mga karumal-dumal na mga gawain sa paningin ng Diyos, sa pagpapakalayaw, sa lahat ng mga kaligayahan sa lupa. Ano ang wika ng ating paksa? Mawawalan nito. At hindi lang basta mawawalan
Bakit nga po? Sa ikalawang pagparito, sila po bubuhayin din naman para hukuman, hatulan ayon sa kanilang mga ginawa ng nabubuhay sila, hindi sila makapagsisinungaling Nakasulat sa aklat ng kanilang mga gawa. At diyan na nga ang pagngangalit ng mga ngipin. Ang kanilang bahagi sa dagat-dagatan, nagniningas na apoy at asupre, ito ang ikalawang kamatayan. 21:8 ng Apokalipsis. Datapwat, ang sino mang mawawala ng kanyang buhay dahil sa akin, makakasumpong niyaon at hindi lang ordinaryong buhay. Alin yan? Ang buhay na walang hanggan. Wala nang luha, wala nang problema, wala nang kalumbayan. Bakit? Sapagkat ang buhay na ikinabuhay nila, mga magulang, ang pagsunod sa lahat ng palatuntunan at mga utos ng Diyos, higit na nga ang paggawa ng mabuti at ang pamamahayag. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Hindi ko na minamahal ang aking buhay. Nawaring sa akin ay mahalaga. Napugutan nga ng ulo si Pablo Anyo 69, humigit kumulang sa siyudad ng Roma. Bakit? Ipinangangaral niya ebanghelyo. Mga kapatid, maganap ko lamang ang aking katungkulan. Alin yan? Ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Kami po sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kami po ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo. At ang aming katungkulan, meron din kaming ministeryo na ipangaral ang ebanghelyo. Basahin po ninyo sa kanya pong Efeso, Kapitulo 3, versikulo 10, upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia. Ano ba ang pangalan ng iglesia na pasulat sa Biblia? Iisang iglesyang itinayo ng Panginoon. Unang Tesalonica 2:14. Ito ang aming tinutularan sa huling araw. Kayo nagsisitulad sa iglesia ng Diyos. Saan unang itinayo? Na nasa Judea. Nandun po ang Jerusalem ng Judea. Na nasa Judea. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Amen. Kaya po ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Salamat po sa Panginoon na kami man ang pinakamaliit, pinakamahihirap, pinakaaba, mga kapuspalad. Salamat sa Panginoon Diyos, patuloy niyang pinalalaganap ang karunungan sa pamamagitan po ng internet. Yan karunungan na ginawa ng Diyos. Dahil sa internet na yan, kami po nakapangangaral ngayon sa buong sanglibutan. Libre! Walang bayad! Kaya hindi namin kayo inuobligahan na umabuloy. Umabuloy kayo kung gusto nyo, walang masama ron. Hindi dahil sa kailangan, mga kapatid, magbigay kayo ng ayon sa ipinasya ng inyong mga puso, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. At ang nagpupunla ng marami, nagsasabog ng marami, ibinabalik ng Diyos yan. Mas marami, lalo kayong pagpapalain. Dadapwa, ang aming pinakahahangad, ang lahat ng tao'y makarinig ng kanyang ebanghelyo. Sapagkat sa 24:14 ng Mateo ang wika ng Panginoon, at kung magkagayon, kapag naipangaral na sa buong sanglibutan ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, darating na po ang katapusan. Darating na ang araw ng paghuhukom. Dito po namin kayo inaanyayahan, magsama-sama tayo, libre naman, wala naman kayong obligasyon, kayo rin ang masusunod. Pag pinadalan lamang namin kayo ng sermon sa Facebook, pipindutin lamang ninyo yung share. I-share naman ninyo, kanino? Charity begins at home. I-share ninyo sa inyong mga asawa kung nagtatrabaho sa Saudi, sa Japan, sa China, o nagkahiwa-hiwalay kayo mag-aanak.
Hindi dahilan yon. Wala nang dahilan para hindi mapakinggan ang ebanghelyo ng katotohanan. Sa internet, libre. Sa Facebook, sa YouTube, sa Google. Mga kapatid, magsama-sama tayo. Ikalat natin ang katotohanan ito. Sapagkat kung yung Katolisismo, Protestantismo, Adventista, Iglesia ni Manalo, Kiboloy, Eli Soriano, kung silang lahat ay nagsasabit, nagyayabang, buong mundo na sila, ba't hindi pa natatapos ang mundo? Hindi nga po silang Iglesia ng Diyos na pinamumunuan ng obispong Diyos na walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Kami lang ang nangangaral na si Kristo ang obispo. Yung mga iglesia ng Diyos na yan Yung mga iglesia ni Kristo na yan Ang mga obispo niyan, puro tao. Yung sambahang Katoliko, sino obispo niyan? Vicaris Filidae, Papa sa Roma. Mga kapatid at mga magulang, wala namang matuwid. Meron bang matuwid na pwedeng umupo sa luklukan ng Diyos na walang sala at pinakamakapangyarihan sa lahat? Hindi namamatay? Wala! Bakit ninyo pinagpipilitan yung mga sarili ninyo? Kaya nga, ito po ang katotohanan na ito po'y malapit ng maabot sa buong sanglibutan at mapakinggan man lamang ng mga tao. Hindi naman iniintay na tanggapin nila. Alam naman ng Diyos na hindi nila tatanggapin Ang sabi lang ng Panginoong Hesukristo, ipangangaral ang evanghelyong ito sa buong sanglibutan. At kung magkagayon, darating ang biglang pagkawasak. Amen! Ito po ang ipinagpala sa atin ng Diyos sa Huwebes po ng gabing ito. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, pamamatnubay at kagalingan ng kanyang banal na Espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob, ibasbas, ibendisyon sa ating lahat. Sa lahat ng ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Sa lahat ng ating mga sangbahayan. Sa lahat ng ating mga kaibigan at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen. Kapayapaan po ang sumaatin mga kapatid. Hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.